childhood sweethearts umano si Ruby at Ruel. Pero kalaunan, si Marlon ang nakatuluyan ni Ruby. Sa teorya ng pulis, pinangakuan magpapakasal sila in a church wedding this December. Siguro nagsilos ito si suspect. Nilinis daw ang crime scene at pinagmukhang pagnanakaw ang motibo sa krimen. Sa kabila nito, may semen sample na nakuha ang PNP sa bedsheet. Base sa proseso, ang DNA nito imamatch daw kay Ruel. Isang lalaki ang sinasabing gumawa ng karumal-dumal na insidente kung saan ay walang awa nitong sinakal ang mag-ina hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Bukod pa rito, kinuha rin nito ang ilang importanteng kagamitan ng mag-ina at ginamit din sa pagtakas ang sasakyan ng biktima. Ano nga ba ang motibo ng salarin? Sino ang nasa likod ng nangyaring insidente? Tutukan sa susunod na bahagi ng istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Simula pagkabata ay magkakilala na sina Marlon Gamos at Ruby. Sa katunayan, nang makapagtapos ng elementarya si Marlon ay doon na nag-umpisa ang nararamdaman nito umanong pag-ibig para kay Ruby. Pagsapit ng kolehiyo ay doon na sila nakaranas ng mga problemang nararanasan na tulad ng sa ibang mga magkasintahan. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, sa bandang huli ay nanaig pa rin ang kanilang pagmamahalan. Nang makapagtapos ng kolehiyo ay nakahanap ng magandang trabaho. Noong taong 2010 ay nagpasyang magpakasal ang magkasintahan sa Pasay, kung saan piling mga kaibigan at pamilya ang kanilang inanyayahan. Ang pagsasama umano ng dalawa ay punong-puno ng pagmamahalan at tila sa nararamdaman nilang labis na pag-ibig ay animong wala sa kanilang makapaghihiwalay. Ngunit tila wala talagang perpektong relasyon at pagsasama dahil sa kabila ng wagas na pagmamahalan nila ay isang trahedya pala ang naghihintay sa kanila. Ika-8 ng Desyembre taong 2017, pasado alas 8 ng umaga, labis na nagtaka si Marlon nang hindi nagpaparamdam at sumasagot sa mga pinapadala niyang mensahe ang kanyang asawa na si Ruby. Kaya naman, napagdesisyon na nito na tawagan na lamang sa telepono ito. Sa kanyang pagtawag, labis pa siyang nag-alala dahil hindi nito makontak ang telepono ni Ruby. Ilang beses at paulit-ulit nang ginawa ang pagtawag dito, ngunit sa huli ay bigo siyang makausap nito. Ika-9 ng Disyembre taong 2017, hindi ito nakatulog noong nakaraang gabi dahil sa kaiisip sa kanyang asawa. Kaya naman, nagdesisyon siyang tawagan itong muli. Hindi siya mapakali dahil labis siyang nag-aalala sa kanyang mag-ina. Kaya naman, nakiusap ito sa kapatid nitong si Karen upang tunguhin ang bahay nila Ruby. Dahil dito, agad na tinungo ni Karen ang bahay nila Ruby na nasa General Trias, Cavite. At nang makarating siya sa lugar, ay agad itong kumatok sa tahanan nila Ruby. Ngunit wala ni isang sumasagot sa nasabing tahanan, dahilan upang isipin ni Karen na wala sa loob ng bahay ang mag-ina ni Marlon. Sa pagnanais ni Karen na makasiguro na wala ngang tao sa bahay ay nagtungo siya sa tanggapan ng barangay upang humingi ng permiso na buksan ang bahay nila Ruby. Hindi naman siya nabigo at sa halip ay sinamahan siya ng security guard ng subdivision upang buksan ang nasabing bahay. Pagbukas nila ng pintuan ng tahanan, nakalanghap sila ng nakakaasiwang amoy at habang papaakyat sa hagdanan ng bahay ay sinasabing mas tumitindi rin ang amoy. Pagbukas nila ng pintuan ng kwarto ay doon bumalagta at bumungad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng mag-ina na nakadapa sa kanilang kama. Dahil sa natagpuan nila, mabilis nila itong ipinagbigay alam sa himpilan ng pulisya ng General Trias ang natagpuan nila at mabilis ding umaksyon ang mga pulis sa pangunguna ni Police Inspector Ryan Marino.
at tinungo ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Sa pagdating ng mga pulis kung nasaan ang katawan ng biktima ay natagpuan nila na nandoon na rin ang mga kaanak ng mga biktima at ang gwardiya ng subdivision dahil sa sila ang nakakita sa katawan ng biktima. Dumating din sa lugar ang SOCO upang magsagawa ng pagsusuri sa pinangyarihan ng insidente. Sa pagsusuri ng mga pulisya ay umakyat sila sa taas at nakita nila na meron itong 2 kwarto kung saan ang isa ay nakaayos at tila wala ritong naganap na paghahalungkat ng mga gamit. Sa kabilang kwarto naman ay nakita ang katawan ng mga biktima na kinilala ang biktima na sina Ruby na 34 na taong gulang at ang 5 taong gulang nitong anak na si Nicole Gamos. Sa kabilang banda, nag-aalala namang inihatid ni Karen ang masamang balita sa asawa at ama ng biktima na si Marlon. Nang matanggap ni Marlon ang balita, labis ang pagkabigla at pagluluksa niya nang malaman niyang wala na ang kanyang mag-ina. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, ayon sa pagsusuri ni Dr. Jericho Cordero, ang dahilan ng pagkakasawi ni Ruby ay ang pagkakasakal sa leeg nito hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Kapareha rin nito ang dahilan ng pagkawala ng buhay ng anak nitong si Nicole. Sa unang pagsusuri ng mga pulis, pagnanakaw ang una nilang tiningnan na rason dahil sa ilang mahalagang gamit na nawala sa bahay ng biktima. Ngunit malakas din ang hinala ng pulisya na kilala ng biktima ang salarin. Napag-alaman din ng pulisya na nawawala ang sasakyan ng pamilya at malakas ang paniniwala ng mga pulis na kinuha rin ito ng salarin. Dahil dito, kinuha nila ang mga kuha ng CCTV at pinag-aralan nila ito. Ayon sa mga pulis, ika-7 ng Disyembre, pasadong 3:00 ng hapon ay nakitang pumasok sa loob ng subdivision ang sasakyan ng biktima at lumabas ito bandang 1:00 ng madaling araw noong ika-8 ng Disyembre 2017 sa harap ng subdivision. Samantala, matapos ang pagsusuri sa pinangyarihan ng insidente ay ilan pang mahalagang ebidensya ang nakalap, kabilang na ang pares ng tsinelas ng panlalaki at sample ng ihi sa palikuran ng biktima na sinasabing sa salarin at ang sample ng similya na nakita sa sapin ng higaan kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Dahil sa mga nakuhang ebidensya sa pinangyarihan ng insidente, sinasabing malaki ang posibilidad na may kasamang lalaki ang biktima sa loob ng bahay bago ito matagpuang walang buhay. Makalipas ang 1 araw, natagpuan naman sa isang liblib na lugar sa Imus, Cavite ang pulang kotse ng pamilya Gamos. At sa kaparehang araw ay isang grupo ng mga pulis ang nagsasagawa ng investigasyon upang mabilis na matukoy ang salarin sa insidente. Dahil sa isinigawa nilang pananaliksik, nakakita sila ng ebidensya na magtuturo sa salarin. Dito ay nakita ang larawan ni Ruby sa social media kung saan sa larawan ay may kasama itong isang lalaki at sa ibang larawan ay kita rin ang larawan ng anak nitong si Nicole kasama ang lalaki. Bukod pa rito, nakita rin ng mga pulis ang ilang post sa social media ni Ruby na sinasabi umanong para sa lalaki at ang sandaling ipinakita ito kay Marlon, tuluyan ang kinilala ng pulis ang salarin. Ito ay pinangalanan bilang si Roel Cabatingan na 36 na taong gulang. Sa pagsusuri ng pulisya, lumalabas na posibleng may relasyon ang dalawa. Napatunayan din ito ng sample ng similya at wala ring bakas na panlalaban ang biktima. Napag-alaman din ng pulisya na nangupahan ang dalawa at nagsama sa iisang bubong kung saan ayon sa may-ari ng bahay ay nagsama ang dalawa mula Enero hanggang buwan ng Hunyo sa lugar ng Imus. Sinasabi namang motibo ng salarin ay ang matinding selos dahil malapit na umanong bumalik sa Pilipinas ang tunay na asawa ni Ruby. Kalmado namang tinanggap ni Marlon ang lumabas na investigasyon, ngunit hindi niya rin lubusang maisip na magagawa ni Ruby na makipagrelasyon sa iba dahil sa ginawa naman ng salarin at matapos na ipalabas sa telebisyon ang pangalan nito ay agad itong nakipag-ugnayan sa pulisya at sumuko. Inamin din nito ang ginawa niyang krimen at sa kasalukuyan ay nakapiit ito sa himpilan ng General Trias. Ayon kay Ruel, matinding depression ang kanyang nararamdaman dahil umano hindi siya pinahihintulutan ni Ruby na lumabas ng bahay. Matindi rin ang kanyang selos, ngunit sa huli ay matinding pagsisisi rin ang kanyang naramdaman
dahil sa kanyang ginawa. Si Marlon naman ay labis na galit ang nararamdaman sa salarin at hiling nito ang agarang hustisya sa kanyang mag-ina. Sa nangyari sa mag-inang si Ruby at Nicole, nakalulungkot isipin na ang matinding selos ay kayang baguhin ang isang tao. Nakatatawa mang isipin na kung sino pa ang walang karapatan ay siya pang may lakas na loob na manakit at manira ng buhay may pamilya. Para kay Ruby ay naging salawahan din siya sa kanyang asawa na si Marlon dahil sa umanong pakikipagrelasyon niya sa sospek. Sa istorya rin na ito, nakita natin kung papaanong nadamay ang batang walang kamuwang-muwang na bata at dinamay pa ng sospek na mapanira. So ngayon, alam mo na ha,